Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Tayo ngayon ay nagdiriwang sa linggong ito ng kapistahan ng pagtatampok ng krus na banal. At alam natin na sa pamagitan ng krus na yan, ipinahayag sa atin ang pagmamahal ng ating Panginoon at tayo nagkaroon ng kaligtasan. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Ang pagbasa sa Banal na Ebanghelyo ayon kay San Juan. Luwalhati sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, walang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paano itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman, kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa libutan, kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulan na maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas sa pamamagitan niya. Ang salita ng Diyos. Purihin ka, O Kristo. Minamahal ko mga kapatid sa pananampalataya, isang asawang babae ang galit na tinawag yung kanyang dalawang anak at yung kanyang asawa. At pagkatapos ay sinabi niya doon sa tatlo, kayo ang krus sa aking buhay. Hirap na ako. Halos lahat ng responsibilidad sa pamilyang ito ay nasa aking balikat. Kayo ang pahirap sa akin. Kayo ang krus sa aking buhay. Minamahal ko mga kapatid, ang pakahulugan ng babaeng yun sa krus ay hirap, pasakit, sakripisyo. At karamihan sa atin ay ganon din ang pakahulugan. Pakahulugan na kaya ayaw natin ng krus sa ating buhay. Sapagkat ayaw natin maghirap, ayaw natin magdusa. Gusto natin ay tagumpay. Gusto natin ay kaligayahan. Gusto natin ay kaligtasan. Sa linggong ito sa ating pagdiriwang ng kapistahan ng pagtatampok sa banal na krus, ay inaanyayahan tayo na baguhin natin ang kahulugan ng krus na yan. Totoo nga nang ibig sabihin ay hirap pagkapakasakit. Subalit ang lahat ng ito ay ilagay natin sa ating pakahulugan na ang krus na yan, kahit hirap at masakit, ay siyang daan, siyang paraan upang magkamit tayo ng tagumpay at kaligayahan na dala o bigay ng tunay na pagmamahal. Tingnan na lang natin sa halimbawa, yung mga estudyante nagpapakahirap, nagsasakripisyong mag-aral upang sa ganon sila ay magtagumpay, sila ay makagraduate upang makapagtrabaho at magtagumpay sa kanilang buhay. Yung mga tao na nagtatrabaho, sila ay umunlad, na sila ay tumaas sa kanilang posisyon. Kaya't ang gagawin nila, magsasakripisyo sila, magtatrabaho sila, pipilitin lang sila ay gumawa ng mabuti upang sa ganon umunlad ang kalagayan. Bakit yung kay daming mga Pilipino na umaalis ng ating bansa, OFW, umaalis ng bansa upang magtrabaho sa ibang bansa? Sapagkat para sa kanila, yung sakripisyong yun ng paglayo sa kanilang pamilya, pakikisama sa ibang tao, sa ibang lugar, yung sakripisyong yun na kalungkutan ay ginagawa nila sapagkat sila ay umaasa, yung pag-asa
ng magandang kinabukasan ng kalang buhay, lalong-lalo na ng kalang pamilya. Ang isang negosyante, ang dami niyang sakripisyo bago siya magtagumpay. Yun nga lamang, kumisan, yung iba ay gumagawa ng kasamaan upang magtagumpay. Yung iba ay gumagawa na ng corruption upang sila'y magtagumpay. Pero yung tunay, honest na negosyante, ang dami niyang sakripisyo bago makakamtan ang tagumpay sa kanyang negosyo. Yung mga players ng iba't ibang sports, makikita natin ang dami nilang sakripisyo. Kahit interviewin ninyo o natin yung mga nagtagumpay sa iba't ibang larangan ng sports, at sila mismong nagsasabi, ito ay o ito ang tagumpay nito ay dahil sa ginawa nilang sakripisyo. Ginawa nilang hirap sa kanilang training. Ang lahat ng ito ay para sa kanilang tagumpay. Sa iba't ibang larangan, naririyan lahat ang tagumpay sa pamamagitan ng hirap at sakripisyo. Kahit sa pag-ibig, dapat patunayan mo ang pag-ibig na yan. Dapat ipakita mo ang pag-ibig na yan, na kung minsan ay nangangailangan ng sakripisyo sa iyo upang mapatunayan mo ang tunay na pagmamahal. Minamahal ko mga kapatid, ito ang tunay na krus. Ito ang tunay na sakripisyo na nagbibigay ng tagumpay at kaligayahan. Kung titignan natin yung unang pagbasa sa aklat ng Bilang, ito yung experience ng mga Israelita nang sila ay nasa ilang. Sila ay nagrereklamo na sa ating Panginoon sapagkat sila ay nagugutom, nagkakasakit, at lalong-lalo na nang sila ay may mga ahas na kumakagat sa kanila. At ang ginawa ng ating Panginoon, sinabi niya kay Moises, gumawa ka ng tanso na ahas at ilagay mo sa krus na yan na nakataas. At ang sino mang tumingin sa krus na yan ay magkakaroon ng kagalingan. Sila ay maliligtas. Sa ikalawang pagbasa ay ganun din ang sinabi ng sulat ni San Pablo sa mga Pilipos, na sinasabi niyang kung paano itinaas ni Moises ang ahas sa ilang, ganun din dapat itaas ang anak ng tao upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At dito nga siya ay papupurihan ng kanyang Ama sa kalangitan. Sa banal na ebanghelyo ngayon ay pinatunayan ng ating Panginoon. Sa kanyang experience ay pinatunayan niya ang tunay na kahulugan ng krus na yan. Sapagkat siya ay namatay sa krus dahil sa pagmamahal sa atin. Ang krus na yan, na inialay niya ang kanyang buhay, ito ang tunay na pagmamahal ng Diyos sa atin. Sapagkat dito ay pinatunayan ng ating Panginoon ang kanyang misyon na tinupad niya, na ibinigay ng kanyang Ama, na siya ay kaisa-isahang anak, subalit tanda ng pag-ibig sa atin ay ibinigay niya kaisa-isahang anak na ito sa atin. At ang anak na ito, upang tayo maligtas, upang magampanan niya yung misyon na ibinigay ng kanyang Ama, ay siya ay nagpakababa at siya ay nag-alay ng kanyang buhay doon sa krus na yan. Tanda ng kanyang pagmamahal sa atin at sa kanyang Ama na nagbigay ng misyon na yan. Kaya sinasabi niya na inialay niya ang kanyang buhay para sa atin. At siya rin ang nagsasabi, walang pagmamahal na hihigit pa sa pag-aalay ng kanyang sarili, alang-alang sa kanyang minamahal. At dahil din sa krus na ito, ay makikita natin na ang tagumpay ng krus na yan ay kaligtasan nating lahat. Kaligtasan ng sanlibutan upang matupad, magampanan ang lahat ng naisin ng ating Panginoon.
Minamahal kong mga kapatid, sa ating buhay, ang dami na tayong naranasang mga cross, hirap, sakripisyo. Ang lahat ng ito, yung iba ay napagtagumpayan natin sa kabila ng hirap. Yung iba ay sinukuan natin. Sana sa kapistahan ito ay inanyayahan tayo ng ating Panginoon na kung paano inanyayahan niya mga Israelita na tumingin lamang sa krus na yan upang sila magkaroon ng kaligtasan. Gayon din ang bawat isa sa atin ay inaanyayahan tayo. Sa tuwing tayo ay makakaranas ng hirap, sa tuwing tayo ay nagpapasan ng krus sa ating buhay, dapat lamang tayong tumingin sa krus ng ating Panginoon upang sa ganon, yung kanyang halimbawa nang siya'y nakapako sa krus, halimbawa ng kababaang loob, halimbawa ng pagmamahal, halimbawa ng pag-aalay, ang siyang maging lakas natin, maging inspirasyon natin, upang sa ganon, sa mga panahong ito ng mga pagsubok at hirap sa ating buhay, ito ay malampasan natin, ito'y mapagaan sa atin, upang sa ganon, maramdaman natin, kaisa natin ang ating Panginoon na nagbibigay sa atin. Minamahal kong mga kapatid, ang krus na ito'y kabahagi ng ating buhay sa daigdig na ito, na dapat nating tanggapin. Subalit kung kasama natin ang ating Panginoon sa pagpapasan ng krus na yan, tuwing tayo ay titingin sa krus na yan, ang lahat ay magkakaroon ng tunay na kaganapan, ng tunay na kaligtasan, ng tunay na kaligayahan, ng tunay na pagmamahal, na pag-aalay ng ating Panginoon. At dito lamang natin makikita na kasama natin siya hanggang sa wakas ng ating buhay. Para sa Sydney ay pakikinggan ho ninyo yung announcement after ng blessing. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Minamahal ko mga kapatid, sana ay lagi natin tingnan ang krus ng ating Panginoon upang ito ang maging lakas natin, inspirasyon natin, upang sa mga pagsubok sa ating buhay ay malampasan natin at maramdaman natin ang presence ng ating Panginoon. At away pagkalain kayo ng makapangyarihan ng Diyos, Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen.